Pabor si House Speaker Bogie D na itigil na ang investigasyon ng Kamara sa maanuwalyang flood control projects. Wala na raw kasing tiwala ang mga Pilipino sa mga kongresista. Narito ang report ni Marian Enriquez. Galing mismo kay House Speaker Bogie D, dapat na raw itigil ng House Infrastructure Committee o Infracom ang investigasyon nito sa mga maanumalyang proyekto kontra baha at iba pang infrastructure project. May trust issue na raw kasi ang mga Pilipino sa kanila. Sa halip, ipaubayan na raw ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kung ako lamang ang masusunod yung Infracom, kailangan lahat na ng naka-on ba yung mic mo? Kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom. Hindi naman sinagot ni D kung may pagdinig pang gagawin ang Infracom, pero handa naman daw sumunod sa utos ni Speaker D ang co-chairman ng komite na si Congressman Terry Ridon. Makikipag-usap daw ang panel sa House Speaker para sa susunod nilang gagawin. Sa gitna naman ng panawagan na lifestyle check sa mga kongresista, pabor si Speaker D na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dapat din daw ito gawin ng lahat ng miyembro ng Kamara at iba pang kawani ng gobyerno. Lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Samantala, nagsimula na ang deliberasyon para sa budget amendments sa House Committee on Appropriations. Sumentro yan sa paglipat ng 255 billion pesos para sana sa flood control projects na inalis sa 2026 budget ng DPWH. Kabilang sa paglilipatan ng naturang pondo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. 32 billion pesos ang idadagdag dito, kaya magiging 59 billion pesos na ang pondo ng AICS. Dadagdagan din ng 14.8 billion pesos ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. 26.5 billion pesos naman ang ilalaang pondo para sa Department of Education, habang 6.6 billion pesos sa Commission on Higher Education. Nakatanggap din ng dagdag pondo ang Department of Health. 26.7 billion pesos ang ilalaan para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program. 2.4 billion pesos naman ang ibibigay sa mga ginagawang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.